Sa pagpapatuloy naman ng pagbusisi ng Kamara sa panukalang pondo para sa 2026, isa sa sumalang ang Office of the Ombudsman kung saan pinuri ng mga mababatas ang physical accomplishment ng tanggapan sa mga nagdaang taon. Ang detalye ihahatid ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai. Yes, Princess, inilatag ng Office of the Ombudsman ang panukalang pondo ng ahensya para sa 2026 at ang mga napagtagumpayan nito. Pinuri ni Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing ang Office of the Ombudsman sa matagumpay nitong pagsasakatuparan ng physical target nitong mga nagdaang taon. Ito ay sa gitna ng pagdinig ng komite sa 6.390 bilyon piso na panukalang budget ng Ombudsman sa 2026. For the year 2024, our target was 13%. We hit it. The actual for 2024 was we hit it by 92.2%. Right. Now for 2025, our proposed target was 21.0%. As of June of 2025, we already reached the 100%, Your Honor. How? That's what I was saying po. Na, diba, it's very important for you to express it in terms of absolute numbers. Kasi po, we also want to give the recognition that the Office of the Ombudsman deserves in terms of the physical accomplishments for the previous year. So, dito'y inilatag din ng Office of the Ombudsman ang hinihinging additional funding para sa digitalization ng prior year records ng essential documents, karagdagang 6 na Ombudsman Assistance Centers para sa mabilis na serbisyo publiko at iba pa. Suportado naman ng mga mambabatas ang kanilang panukalang pondo. I hope we can provide him more resources. This is the very office that is mandated by our Constitution to assist us in curbing or even eliminating graft and corruption. It's good to know that they have merong cybercrime lab na kanilang gustong itayo. Sana makatulong din yun. Princess, tumanggi namang magkomento si Deputy Ombudsman Attorney Jose Balbeo Jr. kaugnay sa mga pinasisibak na opisyal ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. At live mula dito sa Kamara, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.